Sa mga balita sa ibang bansa, nagsagupa ang Greek police at mga demonstrador sa Athens. Ito ay sa pagtindi ng demonstrasyon laban sa austerity measures o patakarangang pagtitipid ng Greece. Nagsasagawa ng walkout ang mga manggagawa para ipakita ang kanilang disgusto sa European Leaders Meeting. Una rito, nabuo ang pasya ng European Union para sa mas maliit na aumento at pagbawas sa mga pensyon ng mga obrero. Bunsod nito, naging marahas ang mga demonstrador at naghagis pa ito ng mga Molotov bombs sa mga anti-riot police. At sa iba pang balita, nadagdagan pa ang himutok ng China laban sa Japan. Samantalang sa Amerika, grupo ng mga doktor umapila para sa mas mahigit pang regulasyon sa pagbenta ng mga armas. Yan ang mga dagdag na globalita mula kay Audrey Goriseta. Nanawagan ngayon ang mga pediatrician sa Estados Unidos para sa pinakamahigpit na patakaran sa pagbebenta ng mga baril. Iginit rin ng mga doktor ang higit pang edukasyon para sa mga magulang sa panganib ng pag-iingat ng baril sa loob ng tahanan. Ito ay para maiwasan ang hindi inaasahang aksidente na maaaring maging sanhi ng kamatayan ng mga paslit at kabataan. Sa pahayag ng Journal Pediatrics, may natatala pa rin silang gun-related deaths sa mga kabataan dahil sa mga loose firearms. Kinundina ng China ang pagbisita ng dalawang ministro ng Japan sa kontrobersyal na Shrine for War Dead. Nagpainit pa itong lalo sa alitang namamagitan ngayon sa dalawang makapangyarihang ekonomiya sa Asia. Unang nagkaroon ng lamat ang Sino-Japanese relations sa mga nakalipas na buwan. Bunsod dito ng alitan at pag-aangkin ng dalawang bansa sa isang isla. Nagtungo ang dalawang Japanese ministers sa Yasukuni Shrine na matagal nang kinikilalang simbolo ng Japan militarism. Samantala, nagsasagawa ngayon ang Chinese Navy ng joint exercise sa East China Sea kasama ang Fishery Administration at Marine Surveillance Agency. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Goriseta.